Napakamura naman para sa Tridor na iyan. Lord ng Pavilion, may ulat po mula sa mensahero ng Liping Lobo. Oh, paakyatin sila. Binabati po namin si Pavilion Master Jiug sa kanyang ika-1,000 kaarawan. Ang aming nakatatandang prinsipe na si Kang Yuan ay nag-utos sa akin na maghatid ng pinakamataas na uri ng Snow Spirit Jade. At may mensahe rin siya. Maayos ang lahat para kay konsorteng Linger sa kaharian, kaya huwag na po kayong mag-alala, Lord ng Pavilion. Napakamaalalahanin ni Kang Yuan. Ang kapatid ko na si Linger ay laki sa layaw, kaya kung doon sa inyong lipi ng lobo ay mabawasan man lang siya ng kahit isang hibla ng buhok, puputulin ko ang lahat ng 10 taong supply ng mahiwagang gamot para sa mga lobo. Nagbibiro po kayo. Lord ng Pavilion, itinuturing ng ating nakatatandang prinsipe ang kanyang asawa bilang isang kayamanan. Hinding-hindi niya hahayaang mapabayaan ito. Pakiusap, Lord ng Pavilion. Tingnan niyo po ang listahan ng mga regalo. Lord ng Pavilion, nilibot po ng mga mangangalakal ang palengke sa hangganan ngayong araw. At nakita itong espiritu ng Soro na labis na pinahirapan. Nakakaawa talaga siyang tingnan, kaya binili namin siya sa mataas na halaga, sa intensyong gawin siyang tungtungan ng inyong paa, Lord ng Pavilion, para kahit paano, ay makatulong tayo sa kauri. Kahit ang kanyang lakas ay nawasak na, pagdurusa lang ang mabuhay. Tapusin na ang kanyang hirap. Napastangan, nadumihan ng hayop na ito ang damit ni Lord ng Pavilion. Bakit noong dumapo sa akin ang dugo ng hayop na ito, ay biglang kumirot ang puso ko na parang dinudurog ng buhay? Ikaw? Sino ka? Sino ka ba talaga? Panginoon, wala nang silbi. Siniyasat po ito ng inyong lingkod. Wala na talagang buhay ang katawang ito, pati ang kanyang sumpa ay tuyot na. Manahimik ka. Ako ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo ng mga engkanto. Hanggat humihinga pa siya, hindi siya makukuha ni Yama mula sa akin. Paano itong nangyari? Hindi ito simpleng sugat lamang. Ang kanyang kaluluwa ay puwersahang kinuha gamit ang isang napakasamang ritual. Sa katawang ito, isang bahagi na lang ng kanyang diwa ang natitira. Ate, tingnan mo. Ang buntot ko ang pinakamaganda sa buong Tushan. Kapag may nang api kay ate sa hinaharap, hahampasin ko sila ng buntot ko. Sige na, sige na. Ang ating si Linger ang pinakamagaling. Kinuha ang kanyang kaluluwa at buto at minaltrato ng husto. Ang aking Linger, ang pinakamarangal na lobo ng Tushan, ay pinahirapan ng ganito. Panginoon, ang ibig niyo po bang sabihin, ang kaawa-awang lobong ito ay si pangalawang binibini? Kung sa katawang ito naroroon, ang tunay na kaluluwa ng aking kapatid. Kung gayon, ang nasa palasyo ng mga lobo ngayon, ang nagpadala sa akin ng regalo, ang kagalang-galang na asawa ng pinuno ng mga lobo, ay sino o anong klaseng nilalang? Maligayang pagbati sa iyo, Lord ng Juge. Pagpupugay sa inyo, Lord ng Juge. May dumating na napakagandang balita mula sa palasyo. Kinumpirma kahapon na nagdadalang tao na ang prinsesang si Linger at kambal ang dinadala niya para sa ating panganay na prinsipe. Sinabi ng panganay na prinsipe na mahina ang katawan ng mahal na prinsesa at lubhang nakakaubos ng lakas ang pagbubuntis sa kambal. Kaya humihiling po siya sa Wanyao Pavilion ng Juzwan Anti-Pill at 100 karwahe ng pinakamataas na uri ng gamot upang matiyak ang kaligtasan ng ina at ng mga bata. Kambal, dalisay ang dugo ng lahing Celestial Fox. Mahirap para sa amin ang magdalang tao. Ano pa kaya ang kambal? Ang halimaw na iyon, bukod sa kinuha ang katawan ng aking kapatid, ay gagamitin pa ang sinapupunan ng isang Celestial Fox para magluwal ng isang kasumpa-sumpang nilalang. Napakagaling. Isa nga itong napakalaking balit. Bumalik ka at sabihin sa panganay na prinsipe na si Linger ang kaisa-isa kong kapatid. Ako mismo ang maghahanda ng kanyang gamot at ako rin ang magdadala nito sa kanya. Ang hangal na si Kang Yuan, akala ba niya ay makukuha niya ang suporta ng Wanyao Pavilion sa pamamagitan lang ng pagpapakasal kay Linger? Hindi lang siya basta may alam, kundi kasabwat din siya. Kung wala ang proteksyon ng kanyang dugong bughaw, sino ang makakagawa sa palasyo ng Wolf Tribe ng isang sumpa para magnakaw ng kaluluwa? Panginoon, pupunta po ako doon para parusahan si Kang Yuan. At ang halimaw na iyon na kumuha sa katawan ni pangalawang binibini ay pagbabayarin ko ng lubos. Ang hangal mo. Ang gamit ng halimaw na iyon ngayon ay ang katawan ng aking kapatid. Kapag kumilos ka agad, kaninong mukha ang masisira? Mag-imbestiga ka. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang uri ng nilalang na iyon. Alamin ang kanyang mga kahinaan at ang kanyang sikreto. Kung paano niya kinuha ang hindi sa kanya
Pagbabayarin ko siya at ibabalik sa atin ang lahat. Amo, nasilip ko na ang lahat. Nakainsulto po ako sa pinagbabawal na lugar ng palasyo at natuklasan ko na ang ilalim ng kwarto ng nakakatandang prinsipe ay puno ng matitinding yelo at mga sapot. Ang sumapi sa katawan ni Pangalawang Binibini ay ang halimaw mula sa kailaliman na tinatawag na thousand-faced spider. Isa lang pala itong hamak na linta. Ang mga demonyong gagamba ay gawa sa purong lamig, kaya takot na takot sila sa init, para mapanatili ang katawan ng aking kapatid na hindi nabubulok. Kailangan itong sumipsip ng napakaraming enerhiya ng matinding lamig araw-araw. Kaya pala si Kang Yuan kamakailan ay panay ang kuha ng mga gamot na yelo para pala pakainin ang halimaw na iyon. Amo, ano po itong ginagawa nyo? Ito ang ginawa ko para sa kanya, ang 9-cycle pill para sa pangangalaga sa bata. Ginamit ko ang pinakamalakas na lason mula sa mundo ng mga demonyo na binalutan ko ng pinakapurong likido ng pamilyang Sky Fox. Hindi ba't gustong-gusto niya ang mga gamot ni Wanyao Pavilion? At hindi ba't gusto niyang magkaroon ng kambal? Kapag ininom niya ito, hindi agad ito magiging sanhi ng kanyang katapusan. Ngunit ang apoy ng lason ay kakalat sa buong katawan niya. Gusto kong maranasan ng gagambang iyon, na ang bawat hininga ay parang lumalamon ng uling, at ang bawat bahagi ng kanyang loob ay sinusunog ng apoy, habang pilit pa ring nagkukunwari sa harap ko na parang isang mabuti at mapagmahal na ina. Napakatalino nyo po, Amo. Ibigay ang utos. Ipunin ang 800 armadong tauhan ng Wanyao Pavilion. Sasama kayo sa akin sa palasyo para bumisita. Dahil narito si Pavilion Master Juge, isang malaking karangalan ito para sa palasyo. Ate. Ate po. Sobrang miss na kayo ni Ling Er. Linger, may dala kang bata. Bakit ka pa rin nagmamadali ng ganyan? Patingin nga kay ate. Ate, sabi ng manggagamot ay kambal ang dala ni Ling Er. Mahina ang aking katawan, kaya umaasa lang ako sa mga gamot ni Unang Prinsipe. Ngayong nandito si ate, anong magandang regalo ang dinala niyo para kay Ling Er? Ikaw talagang bata ka. Pababayaan ba kita ni ate? Ito ay lihim na gawa ni Wanyao Pavilion, ang pinakamataas na uri ng gamot para sa bata. Sa buong mundo ng mga nilalang, ito lang ang tanging isa. Maraming salamat po ate. Napakahalaga ng gamot na ito. Kailangang inumin habang mainit pa, para manuot ang bisa nito sa bawat bahagi ng iyong katawan. Ling Er, siguraduhin mong hindi masasayang ang malasakit na ito ni ate. Siguradong uubusin ko ito nang walang natitira. Sige, kumain ka. Ubusin mo lahat. Kapag nakain mo na yan, doon pa lang magsisimula ang totoong palabas. Linger, hayaan mong tignan ni ate kung kumusta na ang paglaki ng mga kambal. Anong nangyari? Bakit nanginginig ng husto si Ling Er? Lord ng Pavilion, ito ay? Huwag kang mag-alala. Unang prinsipe. Masyadong malakas ang dugo ng angkan ng Heavenly Fox. Mahina ang katawan ni Linger. Ito ang aking orihinal na enerhiya na tumutulong sa kaniya na linisin ang kaniyang katawan para guminhawa ang pagdadalang tao niya. Bunso, komportable ba? Maraming salamat po sa pagbigay ng enerhiya ate. Maayos po ang pakiramdam ni Ling Er. Mabuti kung ganoon. Ang enerhiyang ito ay mananatili sa iyong katawan sa loob ng 49 na araw na magbibigay ng lakas araw at gabi. Kaya tanggapin mo itong mabuti, bunso. Linger, bakit ang tatak ng iyong Heavenly Fox source ay puno ng itim na enerhiya? Ito po. Sabi ng doktor, ito ay dahil nagdadalang tao ako ng kambal. Naubos po ang aking enerhiya, dahilan kaya nang hina ang aking katawan. Normal lang po ito habang buntis. Kaya ate, hindi po dapat mabahala. Napakawalang malay mong bata. Sa sobrang panghihina ng katawan mo, ay umabot na sa pagkadumi ng iyong enerhiya, pagkatapos ay sasabihin mong wala lang ito. Tila hindi sapat ang isang siyam na pag-ikot na pills para sa pag-iingat ng pagbubuntis. Mo Yuan, ibigay mo rito ang nilaga ko ng 3 oras na siyam na araw na nasusunog na sabaw sa langit. Ate, masyadong mainit ang gamot. Pwede bang mamaya na ito inumin ni Ling Er? Mapait man ang gamot, kailangang inumin ito habang mainit pa para sa bata. Halika, si ate na ang magpapainom sa iyo. Kahit pa mapaso ang iyong lalamunan, para sa iyong anak, kailangan mo itong lunukin. Panginoon, palihim po akong pumasok sa loob ng ipinagbabawal na lugar sa kailaliman ng altar at nakita ko ang mga natitirang alaala ng ginawa nilang spell noon. Ang unang prinsipe na si Kang Yuan ay hinding-hindi naloko lang. Mahal na Demon Lord, naihanda ko na ang katawang ito ng Fox Spirit para sa inyo. Ang kaluluwa niya naman
ay ipapakain na lang sa mga asong kalye sa labas. Basta't matulungan niyo lang akong makuha ang trono ng Wolf Emperor, ay wala lang sa akin ang isang babaeng gaya niya. Kapag ginamit ng Demon Spider ang kanyang katawan upang isilang ang mga anak na may dugo ng 2 tribo, ang buong Demon Realm ay mapapasa atin na. Akala ko ay isa lang siyang hangal. Ngunit, siya pala ang kriminal na gagamit sa buhay ng aking kapatid para lang sa sarili niyang ambisyon. Ipakakain ng kaluluwa sa mga aso, napakahusay niyo talagang magplano. Panginoon, ako na po ang bahalang magparusa sa lapastangang si Kang Yuan. Ang 800 aninong bantay ng Wanyao Pavilion ay pinaligiran na ang buong kaharian. Ngayong gabi ay tuluyan na silang maglalaho. Sandali. Kung tatapusin natin siya agad, masyadong madali iyon para sa kanya. Panginoon, Hindi ba't pangarap niyang maging emperador ng mga lobo? Hindi ba't umaasa lang siya sa mahiwagang gagamba para mabuhay? Kailangan ng gagamba na iyon ng mga pinakamalamig na gamot para humaba ang kanyang buhay. Ngayon, saan nanggagaling ang mga gamot na iyon? ang 2 sa 3 bahagi ng mga gamot ng mga lobo ay galing lahat sa pag-aangkat sa ating Wanyao Pavilion. Ilabas ang aking utos. Una, simula ngayon, ititigil na ng Wanyao Pavilion ang pagbibigay sa mga lobo ng lahat ng uri ng malamig na halamang gamot. Pangalawa, bilhin ang lahat sa 10 beses na mas mataas na presyo. Ubusin ang lahat sa itim na merkado ng mga pinakamalamig na gamot. Huwag magtira kahit isang damo para kay Chang Yuan. Gusto kong makita ni Chang Yuan gamit ang sarili niyang mga mata kung paanong ang kanyang pinakamamahal ay unti-unting mabubulok at babaho dahil sa kawalan ng gamot. Gusto kong ang buong lahi ng mga lobo ay mag-alsa laban sa kanya dahil sa kawalan ng supply. Gusto ko na habang nawawala ang kanyang katayuan at nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay gagapang siya na parang aso sa harap ko para magmakaawang iligtas siya. Ang tunay na paghihiganti ay ang pagpahirap sa kalooban. Walang hiya ka. Napakainit ng tsaa na ito. Gusto mo bang saktan kaming mga Imperial Consort? Kayo, ilayo niyo ang masamang babaeng ito sa harap ko at parusahan ang kanyang mga binti. Imperial Consort. Makinig po kayo, utos po ito ng pinuno ng kasa. Malamig po ang inyong katawan, kaya kailangan niyo pong uminom ng mainit na red clay tea. Pinuno ng kasa. Pinuno ng kasa. Tanging si Tushan Jiuge lang ba ang mahalaga sa inyo at kaming mga Imperial Consort ay balewala na? Unang prinsipe, tingnan mo ang mga tao ni Wanyao Pavilion. Wala silang kahit anong respeto sa akin. Napakataas naman ng tingin mo sa sarili mo, aking kapatid. Napakabilis ng iyong init ng ulo. Tila ang init sa loob ng iyong katawan ay sobrang taas at hindi na kayang kontrolin ang lagay ng iyong dinadala. Unang prinsipe. May kakaiba sa pulso ni Linger. Napakabilis nito. Nangangamba ako na baka mawala ang bata. Anong dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Meron akong dalang karayom ng masidhing araw na pang-akbay ng akupunto. Kailangan lang nating iturok sa itaas ng kanyang ulo at sa bawat parte ng kanyang katawan ang 72 karayom para malinis ang kanyang mga ugat sa pamamagitan ng init upang masiguro ang kaligtasan ng bata. Hindi ate. Maayos pa ang lagay ng bata. Mabuti ang lagay ko. Ayoko ng mga karayom na iyan. Huwag kang matakot. Huwag mong tanggihan ang gamot para sa iyong ikabubuti. Nanonood si unang prinsipe. Hindi ka naman sasaktan ni ate, di ba? Mo Yuan, hawakan mo si Imperial Consort. Gagamit na ako ng mga karayom. Ginoong Pinuno, hindi ba masyadong marahas ang paraan ng pagtuturok na ito? Si Linger, siya. Anong alam ni unang prinsipe? Ito ang tinatawag na kailangang dumaan sa sakit para sa panibagong lakas. Kung hindi ilalabas ang masamang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, paano natin maililigtas ang inaasa mong kambal? Ate, masyadong masakit ang paraan mong iyan. Nag-aalala sa akin si unang prinsipe kahapon at sinabi niyang kung mayroon lang daw ang Wanyao Pavilion sa bundok Tianshan na bagong tuklas na ugat ng enerhiyang apoy upang alagaan ako araw at gabi, hindi na sana kailangang maranasan ni Linger ang hirap ng mga karayom na ito. Dahil nag-aalala ka naman kay Linger, bakit hindi mo na lang ibigay ang karapatan sa ugat ng enerhiyang iyon bilang regalo para sa mga kambal? Ginigamit mo na ang katawan ni Bunso at gusto mo pang ubusin ang yaman ng aking Wanyao Pavilion? Sige, ibibigay ko sa iyo. Ngayong medyo maayos na ang pakiramdam mo, nagawa mo pang magplano para sa iyong asawa. Isang ugat ng enerhiya lang naman iyan. Basta masaya ang aking Linger, ang buong Wanyao Pavilion ay magiging iyo. Nagawa ko na ang kasunduan. Heto, kunin mo.
Aba, bunso, anong nangyayari? Hindi mo ba kayang hawakan kahit ang isang papel ng kasunduan? Wala po ito. Nadulas lang ang kamay ni Linger. Nadulas? Bunso, mag-iingat ka. Itong ugat ng enerhiyang apoy sa bundok Tianshan ay may napakatinding init. Kapag hindi ito tugma sa kapalaran mo, maaari mo itong ikapahamak. Ling-er, hindi ba lagi mong sinasabi na nababagot ka? Ang atin na negosyante ay kakagaling lang sa black market at nakahanap ng isang kakaibang kayamanan at dinala ko ito rito para maaliw ka. Anong uri ng halimaw ito? Ilayo nyo ito. Bilisan nyo. Taklolo, ate tulungan mo ako. Ilayo nyo ang baliw na hayop na ito. Nakakapagtaka, bagamat baldado ang sorang ito, ay kilala naman siyang masunurin. Pero bakit nang makita kanya bunso, ay parang nakaharap niya ang kaniyang mortal na kaaway? Marahil ba dahil ito sa amoy ni bunso, kaya siya naduduwal? Nawala sa sarili ang halimaw na ito. Siguradong naamoy nito ang dugo ng Demon King ng kambal sa sinapupunan ko, kaya ito nagwawala. Ate, bilis at parusahan mo na iyan. Parusahan? Bakit naman gagawin iyon ni ate? Sa halip ay ikaw bunso, dahil sa sobrang takot mo. Hindi, baka manganib na naman ang lagay ng iyong dinadala. Gagamit si ate ng mga karayom para pakalmahin ka. Hindi, maayos lang ako. Hindi ko kailangan ng gamutan. Bunso, huwag mong baliwalain ang sakit mo. Maraming salamat po, ate. Linger, tuluyan ng hinarangan ni ate ang lahat ng malulusutan ng halimaw na ito. Wala na itong takas. Lahat ng hirap na dinanas mo, sisiguraduhin ni ate na. Pati na rin ang hayop na si Kang Yuan ay magbabayad ng higit sa libu-libong ulit. Nabalitaan ko na ang walang hiyang babaeng ito ay nakalimutang isara ang bintana kagabi. Kaya ba nagkasakit si Bunso? Lord ng Pavilion, maawa po kayo. Imperial Consort, parang awa nyo na. Nagkasala po ako. Ate, aksidente lang ang nangyari. Ano kaya kung paluin na lang siya ng ilang beses at tapusin na ito? Tapusin na? Ang bunso ni Tushan Juge na napakahalaga ay hindi dapat binabaliwala ng mga hamak na taong iyan. Kung hinayaan niyang magkasakit ka ngayong araw, bukas kaya ay magagawa na rin niyang lagyan ng lason ang gamot para sa bata? Ayon sa patakaran ng Wanyao Pavilion, ang mga hindi nagsisilbi ng maayos ay parurusahan ng tableta na lumalamon sa puso ng 10,000 lason. Inumin mo na ito. Imperial Consort, iligtas niyo po ako. Imperial Consort. Ginawa ko po iyon para sa inyo kaya Manahimik ka. Dahil binibigyan ka ng gamot ni ate, tanggapin mo ito ng may pasasalamat. Bunso, tingnan mo ang epekto ng gamot na ito. Mabilis ang talab nito, hindi ba? Hindi ito masakit. Chang Yuan, Tushan Juge ay isang baliw. Hindi talaga siya pumunta para maghatid ng gamot. Ang pinainom niya sa akin ay isang matapang na lason. Ginamit din niya ang ginintuang karayom para ikulong ang aking kaluluwa. Alam na niya ang lahat. Gusto niya akong pahirapan ng husto. Ang walang hiyang babaeng iyon, naglakas loob siyang gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Pinutol niya ang supply ko ng mahiwagang gamot at sinubukan pa niyang saktan ang aking anak. Dapat mo siyang tapusin. Paalisin mo siya agad. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi lang ako ang mawawala. Pati ang pinapangarap mong kambal na demonyo ay mawawala rin ng parang bula. Paalisin? Wanyao Pavilion ay napakayaman na parang sa kaniya ang buong bansa. Pero dahil kusa siyang pumunta rito,
Huwag na siyang umasang makakalabas pa ng maayos. Pavilion Master Juge, may nakapasok na kriminal sa kaharian. Para sa kaligtasan ng pinuno, humihingi kami ng paumanhin pero kailangang manatili ang pinuno sa loob ng palasyo. Nang walang utos mula sa akin, walang sinuman ang maaaring lumabas ng kahit isang hakbang. Mahal na Panginoon, ipinapakita na ni Kang Yuan ang kaniyang tunay na kulay. Isasama ko ang Shadow Guards para lumaban pabalik at parurusahan namin siya. Lalaban pabalik? Hindi. Dahil siya na mismo ang lumapit para parusahan ko, ibigay ang utos kay Wanyao Pavilion, ngayong gabi, ubusin ang lahat ng kalaban sa lungsod. Kay gandang gabi naman, Juge. May pumasok na salarin sa palasyo, kaya naparito ako bilang prinsipe para protektahan ka. Ngunit dahil delikado ang sitwasyon para na rin sa iyong kaligtasan, pakiusap, ibigay mo sa akin ang Wanyao Pavilion at ang lahat ng mga formula ng gamot at mga sikretong ruta ng kalakalan. Hanggat makikipagtulungan ka, sisiguraduhin kong makakabalik ka sa bundok Tianshan ng ligtas. Protektahan ako? Chang Yuan. Iyang suot mong baluti ay ginawa 3 taon na ang nakararaan gamit ang perang ipinahiram ko sa iyo mula sa Wanyao Pavilion. Bakit? Ngayong nakabangon na ang isang pulubi, balak mo na bang kalabanin ang nagbigay sa iyo? Tushan, Juge, huwag kang mag-asta na parang isa kang imperatrice dito. Ngayon, mayroon akong 3,000 mahuhusay na serious guards sa labas. Isang utos ko lang, ikaw at ang iyong shadow guards ay mawawala sa mundong ito. Ibigay mo ang formula. 3,000 serious guards? Parang nakakatakot naman yata iyan. Mo Yuan, dahil gusto ng unang prinsipe na itaya ang buhay niya, pagbigyan natin siya at lumaban tayo. Ayaw mo talagang makikooperate. Ipakawala ang mga pana. Bago niyo ipakawala ang mga pana, tingnan niyo muna ang mga nasa sahig. Unang prinsipe, biglang pinutol ng Wanyao Pavilion ang 80% ng gamot sa paghinto ng dugo ng North Territory at ang lahat ng kagamitan pangginaw. Nabubulok na ang mga sugat ng mga sundalo, hindi na mapigilan ang pagre-rebelde. Ang librong iyan ng mga account ay ang matibay na ebidensya ng pagnanakaw mo sa pondo ng hukbo ng tribo ng mga lobo at lihim na pagbuo ng sarili mong hukbo sa nakalipas na 3 taon. Bawat sentimo ay binantayan ng Wanyao Pavilion at maayos na nailista para sa iyo. Kinalaban mo ako? Gagamitan mo ako ng patalim? Chang Yuan, masyado mong minamaliit ang numero 1 negosyante sa mundo ng mga halimaw. Sige, subukan mong galawin ako. Tinitiyak ko na magre-rebelde na ang mga sundalo mo sa harap ng labanan ngayong gabi. Ang record ng pagnanakaw mo sa pondo ng hukbo ay makakarating sa lamesa ng Wolf Emperor bukas. Hindi lang sa hindi ka magiging Wolf Emperor, ay tiyak na pagbabayarin ka ng husto ng sarili mong lahi. Iligpit mo na ang iyong mga basura at lumayas ka sa harap ko. Umatras. Bakit umaatras ang mga sundalo? Walang kwentang tao iyon. Bakit hindi man lang niya makontrol ang isang babae? Ikaw, paano ka nakapasok dito? Nasaan ang mga bantay sa labas? Ang mga bantay sa labas. Sabi ni unang prinsipe na dahil nagulat ang mahal na prinsesa, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Hindi raw maayos magsilbi ang mga bopol na lobo. Kaya naman, simula ngayon, ang kwartong ito ay ako, si Wanyao Pavilion, na ang ganap na mamamahala. Nang wala ang pahintulot ko, kahit isang langaw ay hindi makakapasok dito. Bunso, sa tindi ng gulat mo kanina, siguradong hindi na naman matatag ang iyong dinadala. Sinadya kang ipaglaga ni ate ng mangkok na ito ng 9 na araw na nasusunog na sabaw sa langit. Para sa epekto nito, dinagdagan ko ng 10 beses ang dami ng gamot. Ayaw kong inumin iyan. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong ipainom iyan sa akin. Mawawala ako. Hindi mo na kontrolado ang nangyayari. Bunso, bakit may marka ng gagamba sa katawan mo? Naku, mukhang nadikitan ka ng kung anong maduming bagay. Huwag kang matakot.
itong espiritu ng Sora ng ate mo ay paboritong sipsipin ang mga masasamang enerhiya. Pakawalan mo ako. Sabi ng pakawalan mo ako. Hayop ka na bulag. Tushan Juge. Matagal mo na itong alam, di ba? Matagal mo nang alam na hindi ako ang kapatid mo. Nitong mga nakaraang araw, pinaglalaruan mo lang pala ako. Paglaruan ka? Isang hamak na parasitong tulad mo? Sa tingin mo ba, ay karapat-dapat kang paglaruan ko? Inagaw mo ang katawan ng kapatid ko, ininom ang kanyang kaluluwa, at ginawa siyang ganito. Iniisip mo bang sa pag-inom ng lason, ay mababayaran mo na ang lahat? Tapos na ang pagpapanggap. Gagawin ko sa mababang insektong gaya mo. Habang nasa loob ng katawang yan, ay unti-unting parurusahan hanggang sa maglaho. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang matapos ng ganoon kadali. Gagamit ako ng mahinang apoy at sa loob ng 47 araw, ang iyong masamang kaluluwa at ang katawang ito ay pagsasamahin ko para maging isa na espesyal na gamot. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka papatawarin ni Kang Yuan. Hinding-hindi ka pakakawalan ng ating ninuno. Siya? Kahit nga ang gulo sa labas ay hindi na niya mapatigil, hindi na niya kaya ang sarili niya, paano ka pa niya maililigtas? Tushan Juege, hindi mo lang pinutol ang mga kagamitan ko, balak mo pang sirain ang aking pinoprotektahan. Dahil masyado kang malupit, wag mo akong sisisihin kung magiging masama ako sa iyo. Sabihin sa pinuno, isulong na ang plano. Ngayong gabi, ipadala ang mga piling bantay, dalhin ang pinakamalakas na lason at pasukin ang palasyo. Gusto kong mawala na si Tushan Juge at gusto kong makuha ang Soro at ang katawan ni Linger pabalik sa akin. Masusunod po, unang prinsipe. Sinong nandyan? Ang lakas ng loob mong pumasok dito sa palasyo. Huwag ka nang mag-aksaya ng pagod. Isa itong lason na espesyal na ginawa ng aming pangkat. Sinumang makakalanghap nito ay mawawalan ng kapangyarihan. Gaano man kataas ang antas mo, wala kang magagawa kundi sumuko na lang. Tapusin siya, sugod. Kunin ang ulo ni Tushan Juge. Kung gusto niyo siyang saktan, kailangan niyo muna akong talunin. Napakayabang mo, tabi dyan. Bakit hindi ka nalason? Sa harap ko na pinakamahusay na manggagamot ng mundo ng mga engkanto, kayong mga kampon ng kadiliman, masyadong na ba kayong natagalan sa pagtatago? Pagsamba ng 10,000 lason. Panginoon, may itinira kaming buhay. Halungkatin ang kanyang kaluluwa. Kang Yuan, ginusto mo ito. Dahil ganyan ang gusto mo, sige, totohanin na natin ito. Anong sabi mo? Natalo ang lahat sa mga tanod ng Shadow Demon. Unang prinsipe, may malaking problema. Naglabas lang ng utos ang Wanyao Pavilion na putulin na ang ating ugnayan. Sa loob lang ng isang gabi, ay ibinenta nila ang lahat ng salapi ng tribong lobo. Ngayon, ang mga presyo sa merkado ay tumaas na ng 10 beses. Paano itong nangyari? Nababaliw na ba siya, si Tushan Juge? Pareho lang tayong mapapahamak sa ginagawa niya. Hindi lang iyon. Inilabas din ng Wanyao Pavilion ang lahat ng mga listahan ng utang ng tribong lobo mula noong nakaraang 100 taon. At inuutos nila na sa loob ng 3 araw ay bayaran natin ang buong halaga, pati na ang interes. Ngayon, ang lahat ng mga bangko ay nagkakagulo na at tuluyan nang bumagsak. Hindi na mapasahod ang mga sundalo sa engkwentro at nagsisimula na silang magnakaw sa mga sibilyan. Galit na galit si matandang emperador ng lobo. Inuutusan po kayo na ayusin agad ang krisis na ito. Kung hindi, ay tatanggalin po kayo sa pagiging Prinsipe Corona. Sige. Magaling ka talaga, Tushan Juge.
Dahil sinisira mo ang buhay ko, isasama kita sa aking pagbagsak. Tushan Juge, ginamit mo ang lason para kontrolin ang mahal na reyna at patagong saktan ang tagapagmana ng trono. Ngayon ay malisyoso mo pang minamanipula ang presyo ng bilihin na may layuning pabagsakin ang kaharian ng ating liping lobo. May utos ang matandang haring lobo, alisin ang lahat ng pribilehiyo ni Tushan Juge bilang espesyal na panauhin at ikulong agad siya para sa paglilitis. Punong Juge, pasensya na po. Mga tauhan, dakpin siya. Ang matandang haring lobo na iyon, para lang pumanatag ang galit ng taong bayan, ay balak pa akong gawing alay para sa kasalanan ng iba. Chang Yuan, sa tingin mo ba sa paggamit ng kapangyarihan ng hari, ay mapapabagsak mo na ako? Chang Yuan, mabuti pang ipagdasal mo na ang kulungan ng inyong liping lobo ay sapat para mapigilan ako. Punong Commander, bakit hindi ka pa pumasok para mag-search? Gusto kong makita bilang prinsipe kung ano ang ginamit niya para kontrolin ang mahal na prinsesa. Unang prinsipe? Sir, sa loob po ng silid ng palasyo ay nahanap ko ito. Ang mga latak ng gamot na ito ay naglalabas ng sobrang tapang na init. Hindi ito karaniwang gamot para sa bata sa sinapupunan. Ha. Tushan Juge, ano pang masasabi mo? Paulit-ulit mong sinasabi na nagbigay ka ng gamot para sa bata pero sa totoo lang ay ginagamitan mo ng ganitong matapang na lason para saktan si Linger. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay sobrang nagdurusa si Linger. Walang hiya ka. Malinaw na gusto mong paslangin ang magiging tagapagmana ng aming tribo. Dahil sinabi ni unang prinsipe na naglagay ako ng lason, mukhang napakabigat ng kasalanang iyan. Punong Commander, ano pang hinihintay mo? Kapusin mo na ako. Huwag kang magpanggap dito. Magpanggap? Ako ang pinakamahusay na manggagamot sa buong mundo ng mga engkanto. Kung ang ibinigay ko bang gamot ay lason, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Tara na, dalhin niyo ako sa bulwagan ng palasyo. Ipatawag si matandang emperador ng lobo, kasama ang mga pinakamahusay na doktor sa buong kaharian, para sila mismo ang sumuri sa gamot na ito. Punong manggagamot ng Imperial Academy. May resulta na ba ang pagsusuri? Anong klaseng gamot ba ito? Mamahal na hari, ang latak ng gamot na ito ay mayroong Liang Jing, Qian Sui at iba pang malalakas na elementong apoy. Napakabagsik ng gamot na ito. Kapag ang isang buntis ang nakainom nito, hindi lang mawawala ang bata, kundi pati ang kanyang buong katawan at mga organo masusunog ng lubusan. Ito, isa itong napakamandag na lason na kayang tumapos ng buhay. Ama, narinig niyo po. Tushan Juge ay isang masamang babae. Ginamit niya ang lason para kontrolin ang prinsesa at ginagamit pa ito para pagbantaan kaming mga lobo. Kailangang parusahan na siya at tapusin. Mandag na lason? Punong manggagamot ng Imperial Academy. Ang galing mo bang manggamot ay biro lang? Ang gamot na ito, para sa mga demonyong nagmula sa dilim, ay tunay ngang nakakamatay na lason. Ngunit para sa aming mga langit na soro, ito ay panggaling na gamot, na nagpapalakas sa aming kapangyarihan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Linger ay isang langit na soro? Pero nang mainom niya ang gamot ay nagdusa siya ng husto. Paano mo ipapaliwanag iyon? Bakit siya nagdusa? Hindi ba mas alam ni unang prinsipe ang dahilan? Dahil sa loob ng katawang iyan, hindi naman talaga ang kapatid ko ang naroon, kundi isang nilalang mula sa kadiliman, ang thousand-faced demon spider. Hindi ba't naghahanap kayo ng ebidensya? Idilat niyo ang inyong mga mata at tingnang mabuti. Sino ba talaga ang nangkukuha sa anak ng hari at sino ang nagtatangkang pabagsakin ang ating lahi? Basta't makuha ko ang trono bilang pinuno ng mga lobo, isang hamak na babae lang siya. Wala siyang halaga. Lapastangan. Hayop ka. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa mga demonyo upang gamitin ang lupain ng ating tribo at ipagpalit sa iyong posisyon.
Amang hari, makinig po kayo sa paliwanag ko. Peke ang kristal na iyan. Gawa-gawa lang ito ni Tu Shanjuge. Ang katotohanan tungkol sa kristal ay malalaman agad ng mga doktor at eksperto pagkatapos itong suriin. Chang Yuan, ngayong nandito na tayo sa sitwasyong ito, balak mo pa bang magsinungaling? Siya, ang nilalang na iyan, ginamit niya ang mahika ng mga demonyo para akitin ako at kontrolin ang aking isipan. Wala akong balak na saktan si Linger. Amang hari, bilis, hulihin niyo ang halimaw na iyan. Chang Yuan, duwag ka. Ikaw mismo ang kusang lumapit sa Demon Lord noon. Ikaw rin ang naglatag ng patibong na kumuha ng mga kaluluwa. Ngayon gusto mong lahat ng nangyari ay isisi sa akin? Tumahimik ka, halimaw. Katapusan mo na, pero nagagawa mo pa ring manira ng isang prinsipe? Parurusahan kita sa ngalan ng langit. Tatapusin ko na ang kasamaan mo. Protektahan siya, bilis. Dahil ayaw niyo na akong payapang mabuhay, magkakasakasama tayong mawawala. Ito ay... Tulungan niyo po ako. Lahat kayo, umurong kayo. Sinumang mangahas na lumapit, ay agad kong tatapusin at papatigilin ang matandang ito. Kung magagawa ko sa oras na ito, natapusin ang halimaw na iyan at iligtas ang aking ama, marahil ay mababawi ko pa ang lahat ng aking kasalanan. Pagbabayarin kita, lapastangan? Narinig mo ba iyon, Linger? Iyan ang tunog ng mga hangal na naglalaban-laban. Huwag kang magmadali. Hahayaan muna sila ni ate na mag-away sa isa't isa, habang nanonood lang tayo dito. Kung mawala man siya, ang utang niya para sa aking 10 karwahe ng gamot, kanino ko sisingilin? Ano ka ba? Huminahon po kayo, mahal na hari. Tila ang mga bantay ng tribong lobo ay mas mahina pa kumpara sa isa sa mga guwardiya ko sa Wanyao Pavilion. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, Lord ng Pavilion. Kung hindi, dahil sa tulong ni Lord ng Pavilion, ako ngayong araw ay siguradong matatapos na sa kamay ng halimaw na iyon. Ang hayop na ito na nagpapasok ng masama ay talupan nyo ng balat. Ngayon din ay alisin siya sa pagiging prinsipe at ipakulong hanggang sa matapos siya sa hustisya. At para naman sa nilalang na ito, ginamit ng nilalang na ito ang katawan ng aking kapatid, kaya natural lang na ako ang may ganap na kapangyarihan sa kaniya. May tutol po ba kayo, mahal na hari? gawin niyo po ang gusto niyo, Lord ng Pavilion. Ang mga ganitong klase ng nilalang ay nararapat lang na maparusahan ng matindi. Tapusin mo na ako, Tu Shanjuej. Tapusin mo na ang buhay ko. Tapusin ang buhay mo? Masyado kang umaasa. Anong paraan ang dapat gamitin para ligtas na maalis ang sumpa sa iyong kaluluwa at maibalik ang katawang ito sa aking kapatid? Sabihin mo lang ang paraan at hahayaan kitang mawala ng mapayapa. Ha. Ihihiwalay? Tu Shanjuge, ikaw ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo ng mga nilalang. Hindi mo ba nakikita? Ang katawang ito ay matagal nang may masamang binhi sa loob. Ang kaluluwa ko ay kaisa na ng katawang makapangyarihang Tianhu na ito. Kasama na ang masamang binhi sa loob, lubusan na kaming naging isa. Ang mga ugat ng masamang binhi ay nakabalot na sa puso ng iyong kapatid. Subukan mong ihiwalay. Pilitin mong ilabas ang aking kaluluwa kung kaya mo. Sa sandaling lumabas ako. Sa katawang ito,
agad itong mawawasak at wala nang matitira. At ang iyong kapatid ay habang buhay na lamang magiging isang bulag at hamak na soro. Nasaan ang lunas? Huwag mong sabihin wala na itong lunas. Ang lunas ay nasa lihim na taguan ng prinsipeng si Kang Yuan. Kung matapang ka, puntahan mo ito at hanapin ng mag-isa. Aking Panginoon, inisa-isa na ng aking mga tauhan ang tagong imbakan ni Kang Yuan. Ngunit wala kaming nahanap na kahit anong gamot para maalis ang kaluluwa ng demonyo. Sa halip, sa loob ng isang lihim na lagayan, nahanap namin ang tumpok ng mga maruruming bagay na ito. Walang silbi si Chang Yuan kahit sa harap ng parusa ay nakuha pang itago ang mga ganitong bagay. Sandali. Ang mga paraan ng pagsasanay na ito ay hindi akma sa daloy ng lakas ng ating lahi. Kapag pilit na sinunod ang paraang ito, ang enerhiya ay puputok at magiging dahilan para mawala ka sa mundo. Ano ang itinatago niya? Mo Yuan, patayin ang kandila at ilabas ang perlas sa gabi. Panginoon nito, hindi ito guhit para sa pagsasanay. Ito ay, ang plano ni North Territory ng mga wolf upang depensahan laban sa pananakop ng mga demonyo, ito ang mapa ng gitnang bahagi ng kanilang depensa. Akala ko si Chang Yuan ay isa lamang makasarili at masamang lalaki, na para sa trono ay ipinagpalit ang buhay ng kanyang asawa para sa kapangyarihan ng mga demonyo. Hindi ko akalain na pati pala ang pambansang depensa ng tribo ng mga lobo ay ipinagbili na rin niya. Itinago niya ang bagay na ito sa loob ng mga lihim na kasulatan para hindi ito mapansin. Dahil handa siyang ibigay ang buong mapa ng depensa sa mga demonyo sa kahit anong oras. Ang walang hiyang ito, gusto ba niyang madamay ang buong mundo ng mga nilalang sa pagkawasak? Lord ng Pavilion, Commander, nagpadala po si Black Market ng hilagang hangganan ng napaka-importante at agarang impormasyon. Ang mga demonyo, ang hukbo ng mga demonyo ay sumasalakay na po. Ano ang sinabi mo? Pinamumunuan mismo ng Panginoon ng mga demonyo ang 300,000 hukbo na tahimik na nag-abang sa labas ng hilagang hangganan ng mga lobo. Ang mga nayon ng ating lipi sa labas ng hangganan ay wala nang natira at wiped out na. Handa na silang wasakin ang aming depensa para ubusin ang aming lipi. Kaya naman pala, panggulo lang ang anak ng demonyo. Ang tunay na layunin ng kanilang Panginoon ay gamitin si Chang Yuan para gibain ang depensa ng mga lobo mula sa loob. Ang mga personal na galit tapusin na natin. Mo Yuan, maghanda na para sa labanang ito bago pa tayo maubos. Hayop ka! Nagawa mong ibenta ang mapa ng ating depensa. Sa mga demonyo, ngayon ay 300,000 sundalo ng kadiliman ang sumusugod na. Ako mismo ang tatapos sa iyo. Isa kang traidor sa kasaysayan. Humingi ka ng tawad sa ating mga ninuno. Ha. Tatapsin mo ako? Ama? Itutuloy mo ba? Sige, ituloy mo ang pagpaparusa sa akin. Akala mo ba ay hindi ko kaya? Kaya mo? Pero sa sandaling alisin mo ang buhay ko, ang harang ng North Territory ay tuluyang madudurog. Ang lakas ng loob mo. Akala nyo ba ay pagbibigay lang ng mapa ang ginawa ko? Matagal ko nang ginamit ang sumpa ng mga demonyo para pag-isahin ang aking buhay. Sa mismong puso ng ating harang. Ang puso ko ang sentro ng proteksyon at ang sentro ay ang aking puso. Kapag ako ay nawala, masisira ang harang, walang awang papasok ang mga kalaban at ang buong tribo ay magiging isang impyerno ngayong gabi. Ama, ibubuwis mo ba ang buong tribo at ang buhay ng 10 milyong mamamayan para lang maparusahan ng isang katulad ko? Amang hari? Dahil alam mo namang hindi mo ako kayang talunin, bakit hindi mo pa ako pakawalan sa gapos na ito? Wala nang pasensya ang hukbo ng mga demonyo. Kung ayaw mong mawala ang buong tribo ng lobo, sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko. Amang hari, para mapakalma ang mga demonyo, hindi sapat na pakawalan mo lang ako. Ang gusto ng pinuno ng mga demonyo ay ang sanggol na nasa sinapupunan ng nilalang na iyon. Kailangang utusan mo si Tushan Juge na ibigay ang nilalang na iyon at dapat ding magbigay ng pondo si Wanyao Pavilion para sa hukbo. Kundi ay ang harang na ito, hindi ko masisiguro kung anong araw ito biglang masisira. Pavilion Master Juge, narinig mo naman ang lahat para sa kaligtasan ng mundo ng mga engkanto. At para hindi maparusahan ang 10 milyong mamamayan ng mga lobo,
Nagsusumamo ako sa iyo. Isipin mo ang kapakanan ng nakararami. Ibalik mo na ang nilalang na iyon kay unang prinsipe. Hayaan siyang isilang ang bata para huminahon ang mga demonyo. Tungkol naman sa hustisya para sa iyong kapatid, sisiguraduhin kong magbabayad sila sa hinaharap. Para sa ikabubuti ng nakararami. Mahal na hari, nawawala ka na ba sa sariling isip? Ang Tushan Juge na ito ay isang negosyante at hindi isang santo. Pinagmalupitan at sinaktan ang aking kapatid. At ngayon, gusto mo para sa iyong nanganganib na kaharian ng mga wolf na ibigay ko ang aking kaaway ng ganoon lang. At gusto mo pang ako ang magbayad para sa iyong mga sundalo? Lord ng Pavilion, nasa pintuan na ang hukbo ng mga demonyo. At kung hindi tayo susuko, maraming inosente ang mawawala. Ang pagkamatay ng marami ay wala akong pakialam. Ang utang na dugo sa akin ng lahi ng langit ng alpas ay hindi magpaparaya sa anumang dahilan. Kung hindi kayang protektahan ng Wolf Clan ang aking kapatid, ako na mismo ang gagawa niyon. Ang hukbo na kinatatakutan ng inyong lahi ay hindi kinatatakutan ng Wanyao Pavilion. Mo Yuan, ibigay ang utos. Putulin ang lahat ng ugnayan ng Wanyao Pavilion sa kaharian ng Wolf Clan. Ipasara ang lahat ng ating negosyo, mga bangko, at mga botika sa loob ng lupain nila. Simula ngayong araw, ang buhay ng mga mamamayan ng Wolf Clan ay hindi nasakop ng Wanyao Pavilion. Ayaw kong makinig sa anumang normal na paraan, at hindi rin ako makikipagkasundo. Dahil gustong makipaglaro ni Chang Yuan, sasamahan ko siya hanggang sa huli. Ilabas ang gintong kautusan ng mga demonyo. Una, gamitin ang lahat ng kaban ng yaman ng Wanyao Pavilion sa halagang 3 beses na mas mataas sa presyo ng merkado. Ubusin ang lahat sa itim na merkado ng mundo ng mga demonyo mula sa lahat ng Spirit Stone, materyales para sa formation, at mga dekalidad na gamot sa paggaling. Ani isang damo ang dapat makarating sa kaharian ng mga lobo. Masusunod po. Pangalawa, gumastos ng malaking halaga upang bayaran ang lahat ng mga pinakamahusay na grupo ng mersenaryo. Harangin ng husto ang ugnayan ni Kang Yuan at ng daanang pangkalakalan ng North Territory sa tribo ng demonyo. Ang sinumang maglakas loob na magdala ng kahit isang butil ng bigas sa mga lobo ay parusahan ng malupit. Napakatalino niyo po, Panginoon. Akala ni Kang Yuan kapag kinidnap niya ang boundary ay makokontrol na niya ako. MP, masyadong siyang inosente. Ipapakita ko sa kanya na sa harap ng walang hanggang kayamanan, ang kanyang mga masasamang plano ay walang silbi. Tushan Juge, nababaliw ka na ba? Ito ay isang matandang teknik na ipinagbabawal. Kapag pinuwersa ang pag-alis, masisira agad ang iyong pisikal na katawan at mawawala rin ang bata. Masisira? Dahil iyon sa mga taong gumamit ng teknik na ito noon, ay hindi ganoon kayaman at walang sapat na kaalaman sa medisina. Gagamit ako ng $100,000 na halaga ng mga espiritual na bato upang mapanatiling buhay ang katawang ito at gagamit ako ng banal na apoy bilang pang-opera. Ngayon, hindi lang ang kaluluwa mo ang kukunin ko, kundi ako mismo ang magtatanggal sa iyong tiyan ng masamang batang iyan. Simula ng seremonya, kunin ang kaluluwa, alisin ang bata. Ang aking magiging anak. 100,000 dekalidad na mahiwagang bato. Sunugin ang lahat. Lumabas ka. Tushan Juge, naglakas loob kang sirain ang magiging anak ko. Tinira mo ang plano ni Demon Lord, ang tanging pag-asa na maghari sa buong mundo. Ngayong wala na ang bata, dahil sa pagkakaugnay ng aming dugo, ang mararamdaman iyon agad ni Demon Lord. Ang 300,000 hukbo ng kadiliman ay agad narurubay sa iyong Wanyao Pavilion. Isasama ko kayong lahat sa aking pagkawala. Kung ganoon ay paunahin na kita sa kabilang buhay. Tapusin na ito. Panginoon, hindi nakakayanin ang iyong katawan. Ling Er, ngayon na, bumalik ka na sa iyong pwesto. Hindi maaari. Ang mahikang kidlat na ito ay nakatutok sa pinagmulan ng Fox Tribe. Huwag mong sasaktan ang Panginoon ko.
Mo Yuan? Napakagago mo talaga. Ate, Ling Er. Mahal kong Ling Er. Sa wakas ay nakabalik ka na. Nandito na si ate. Wala nang muling mang-aapi sa iyo. ate, ang hayop na si Kang Yuan, itinago ang tunay na sentro ng hilagang teritoryo ng Lahing Lobo. Sa ilalim ng lupa ng paso ng Tianlang, doon sa daluyan ng enerhiya, ang lokasyong nasa litrato ay peke lang. Sadyang iniwan niya iyon para sa mga masasamang nilalang, bilang paing para ilihis sila sa totoo. Ganoon pala iyon. Ang hayop na iyon, pati ang mga masasamang nilalang ay nagawa niyang dayain. Hindi ito maaari. Wala na ang masamang bata. Talagang nagawa ni Tu Shanjuge na alisin ang masamang bata. Hahaha. Mabuti. Mabuti. Dahil ayaw niyo akong hayaang mabuhay ng payapa, ubos tayong lahat. Ang mundo ng mga maligno ay hindi ko na kailangan. Panginoong Demon Sovereign, binuksan ko na po ang pinto para sa inyo. Halika na at gawin ang mundo ng mga maligno na maging isang impyerno. Tu Shanjuge, hindi ba't napakayaman mo? Akala ko ba ay hawak mo ang buong mundo? Tingnan mo ang kinahinatnan mo ngayon. Si matandang emperador ng lobo ay tumakas na parang isang aso. Buksan nyo na ang pinto ng lungsod ngayon din. Ibigay nyo ang Wanyao Pavilion, pati na ang lahat ng mga kristal at mahahalagang gamit. Tu Shanjuge, gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Tungkol naman kay Ling Er, sumunod ka na lang sa akin bilang isang tagapagsilbi. Baka sakaling mapakiusapan ko pa ang hari, na huwag kayong masyadong saktan. Kung hindi, ang buong Wanyao Pavilion sa araw na ito ay walang matitirang buhay. Linger, takot ka ba? Basta't narito si ate, hindi natatakot si Ling Er sa kahit ano. Sa araw na ito, gagawin kong alay ang ulo ng taksil na si Kang Yuan. Sige, asahan mo ang galing ng isang kapatid ni Tu Shanjuge. Makinig ang lahat ng mga mandirigma sa utos ko. Ako si Panginoon ng Wanyao Pavilion, si Tu Shanjuge. Ang Wanyao Pavilion ay nagbibigay ng pabuya ngayong araw. Lahat ng lalahok sa laban, ang mga mahiwagang gamit ay malaya ninyong makukuha. Ang sinumang makakatalo sa isang pinuno ng kalaban ay bibigyan ng isang pildoras na pampahaba ng buhay. At ang makakatalo sa isang general ng kalaban ay bibigyan ng Wanyao Pavilion ng 10% ng share sa amin. Kung sino man ang makakakuha sa ulo ng taksil na si Kang Yuan, ako mismo ang magbibigay ng pinakamataas na antas ng mahiwagang ugat. Shanjuge, nawawala ka na ba sa sarili mo? Naglabas ka ng pabuya para sa buong mundo? Ngayon, ang lahat sa mundo ng mga halimaw ay hirap nang iligtas ang mga sarili nila. Sino ang maglalakas loob para sa pera na banggain ng Demon Lord? Tapusin sila. Walong daang taon akong nagnilay-nilay at kailangan ko nga ng pera para pambili ng Wanyao Pavilion na siyam na pag-ikot ng gamot para sa mahabang buhay. Batang bundok to Shan, ang sinabi mo ba kanina ay totoo? Nandito si Gintong utos ng 10,000 demonyo. Hindi ako nagsisinungaling kailanman. Sugod. Hindi iyon ang Demon King kung hindi ay isang naglalakad na kayamanan. Mga baliw. Nawala na sa katinuan ng mga halimaw na ito, hindi na ba sila natatakot mawala? Huwag mong tamaan ang mukha. Kapag nasira iyan, paano kung hindi magbayad si Lord of Tushan Pavilion? Tumahimik ka na lang, bilisan mo at tapusin na siya para makakuha tayo ng pera. Baliw. Isang baliw si Tu Shanjuge. Kailangan kong bumalik sa mundo ng mga demonyo. Kailangan kong mahanap ang Demon Lord. Kang Yuan,
Ikaw na walang kwenta ang nagligaw sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon. Bitawan niyo ako. Kaalyado niyo ako sa tribo ng mga demonyo. Kaalyado? Sabi ni Tushan Juge, ang paghuli sa iyo ay katumbas ng isang napakahalagang kayamanan. Dahil hindi na tayo makakabalik, mas mabuting gamitin ka namin para mabuhay. Nagagawa niyo ba akong tradurin? Master, nahuli na namin si Kang Yuan. Nakikiusap po kaming ibigay ang aming gantimpala at patawarin niyo po kami. Linger! Linger! Hindi ka nawala! Salamat sa langit! Ako ito, si Chang Yuan. Ako ang asawa mo. Linger, nawala ako sa sarili ko noon. Nauto lang ako ng masamang nilalang na iyon. Nag-ibigan tayo ng labis noon. Nagkaanak pa tayo. Tingnan mo naman, ang nakaraan natin, bilang mag-asawa, parang awa mo na ate. Patawarin mo ako. Handa akong maging alipin mo habang buhay. Pagmamahalan nating mag-asawa? Chang Yuan, ang babaeng tanging ikaw lang ang nakikita. Ang babaeng handang isakripisyo ang buhay para sa iyo, ang Tushan Ling-er na iyon, ay nandoon pa rin sa ilalim ng altar na iyon, kung saan pinahirapan at minaltrato mo ang kanyang kaluluwa. Kaya nandito ako ngayon, hindi bilang asawa mo, kundi bilang multo na hihingi ng hustisya. Ang kapangyarihan ko, tinanggalan mo ako ng lahat. Tinanggalan? Dahil ayokong madumihan ang kamay ko sa iyo. Ate, ikaw na ang bahala sa natitira. Tushan Jug, tapusin mo na ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Tatayo kita? Masyado pang maaga para doon. Hindi ba't dahil sa thousand-faced demon spider na ito, kaya mo ring ipahamak ang kaluluwa ng sarili mong asawa? Gustong-gusto ko pang makatulong sa iba. Kaya ngayon, hahayaan ko kayong dalawa na magsama habang buhay. Umalis ka sa tabi ko. Isa kang halimaw, layas. Chang Yuan, ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ibigay mo sa akin ang katawan mo. Ibigay mo. Saklolo. Pavilion Master Jugs, tulong. Sinusugatan niya ako. Araw-araw, unti-unti lang siyang kukuha sa iyo para mabuhay. At araw-araw din, ay magpapadala ako ng tao para painumin ka ng gamot na magpapanumbalik sa iyong lakas. Chang Yuan, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, danasin mo ang unti-unting pagpapakita ng halimaw na minahal mo noon at magdusa ka ng dahan-dahan. Naging malupit ang pangkat ng mga lobo at nagdala ito ng malaking sakuna, ngunit dahil sa tulong ng pinuno ng Juge, ay nailigtas kami sa gitna ng panganib. At nailigtas ang mundo ng mga engkanto sa matinding hirap. Bumababa na ako sa pwesto ngayon at handang pamunuan ang natitirang mga lobo upang magpasailalim sa Wanyao Pavilion habang buhay. Isa akong negosyante at wala akong pakialam sa inyong kapangyarihan. Pero simula sa araw na ito, ang mga batas sa mundo ng mga engkanto ay sa akin at sa Wanyao Pavilion na magmumula. Sino man ang magtangkang magnakaw ng kaluluwa o makipagsabwatan sa mga kaaway ay sa Kang Yuan, dyan din ang bagsak nyo. Susunod po kami sa utos ng Empress Juge. Mabuhay ang Empress. Mabuhay ang Empress. Mabuhay ang Wanyao Pavilion. Ate, kain ka na ng candy. Matamis.